kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Handog sa miyembro Express, serbisyong makabago Express. Handog sa miyembro Express, maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Mas pinadali, mas pinasimple, mas pinabilis, mas kumbinyente. Sa modernong paraan, higit na maasahan, serbisyo at benepisyo, mas angkop at mas napapanahon. Tumutugon sa mapaghaming panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Serbisyong makabago Express. Tumutugon sa... Welcome to Usap Tayo. Ating talakayin ang inyong mga SSS concerns tulad ng benefits, loans, e-services at marami pang iba. Kaya tutok na at samahan niyo kami. Go! Hi! Hello, SSS members! Ay nako, welcome po dito sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Vangie Jamitas mula sa Public Affairs and Special Events Division ng SSS. At syempre, dapat kapag usap tayo, may kausap ako, okay? Let's all welcome ang ating mahusay na tagapagsalita mula sa Member Education Department, Sir Jomer Gonzalez. Sir Jomer! Hi, Ma'am Vangie! Hi sa mga viewers natin ngayong umagang ito, di ba? Umagang kay ganda. Umagang kay ganda. Actually, di ba, nag-live tayo, nagtatawanan tayo kasi naman ang hirit pa naman itong friendship ko. Alam nyo kung bakit? Best tourist spot daw, Luneta. Hindi kasi ramdam ko na ang init sa paligid. Kaya nga nag-glacier ako, tingnan mo. Pero totoo naman din. Diba? Very nostalgic pagka nadadaan ka pa rin ng Luneta, di ba? Parang kahit ako, pag dati nung nakaraan, nung dumaan ako doon, nag-drive ako, sabi ko, andun pa rin yung reminisce ka, yes, mga bata ka pa. Memory lane ka doon pag dumaan ka, no? Ay, parang naligaw ka o nawala ka ba? May mga ganong eksena sa Luneta, di ba, nung bata? Oo, mga tipong nahulog ka dun sa sa isang fountain doon. Sa mga fountain doon. Uy, mga SSS members, mga OFW members po, welcome po dito sa aming Usap Tayo. Uy, sali kayo sa aming talakayan, no? Kung meron no kayong gustong comments or mga suggestions po, no? May mga queries po kayo, ipaalam nyo lang po dyan sa aming comment section, di ba, sir? Yes, tama yan. So, halika na. At yung mga viewers natin, kagaya yung sinabi ni Ma'am Vangie, yung mga katanungan ninyo, sige, sky's the limit. Sige. Tanong mo na pati problemang pag-ibig. Oo nga. Self-love nga daw, sabi nga. At syempre, dun sa may mga katanungan po, indicate nyo rin po kung nasaan ho kayong lugar, lalo na yung mga OFW members natin. At paki-mention po, anong best tourist spot dun sa area nyo? Ayan, para naman ma-encourage natin ang mga members natin, no? Magpasyal-pasyal sa mga area nyo. Mo naman, maligaw kami dyan. Oo nga. Nakakatakot pag naligaw. Dapat binabalik na damit, okay? At syempre, pag-usapan na din natin yung isang programa ng SSS na malaking tulong sa mga members, syempre, pagka tayo ay magbabakasyon, so kailangan natin ng datong, diba? So, kailangan natin yan. Kailangan natin ng budget. So, syempre, saan maganda makakuha ng budget? Di syempre, sa loan. Oo nga. Speaking of tourist spot, kamakailan lang nagpunta yung grupo natin sa pangungunan ni President and CEO Rolando Ledesma Makasaet at syempre kasama ang ating grupo sa
Public Affairs headed by Vice President Sammy Santos and of course si Miss KP Mamaril ng CCD. Galing sila sa Zamboanga City. Wow. Ayan, ginanap yung isang MOA signing po para sa Kasangga Collect at e-center sa mga barangay programs at nagkaroon ng stakeholders forum po. Ayan, so around 1,000 residents ata ang natulungan at nabigyan ng information tungkol sa SSS. Ayan. Kaya congratulations sa ating grupo. At saka ano man yung Kasangga Collect na yan, maganda talaga yan kasi ayan, for the information of everyone, yung Kasangga Collect natin, yun yung programa natin para sa ating mga kapatid na nagtatrabaho sa mga government agencies. Diba? Yan yung mga job order workers na hindi naman covered ng GSIS. So, through the Kasangga Collect, nabibigyan natin sila ng protection. Oo, saluduhan din natin ang Senior Vice President for Mindanao Operations, si Sir Edwin Alo. Ayan. Hi sir, maraming salamat at mabuhay po ang ating Zamboanga. At ang Mindanao Operations. Alam mo, mayroon dyan sa Zamboanga, hindi ko pa napupuntahan. Gusto kong puntahan. Sige, saan yan? Yung Pink Beach nila doon. Ay, naku, Sambayan. Pink Beach yan eh. Parang Santa Cruz Island ata. Kung sino yung yan. mga nanonood na taga Zamboanga, di ba? Comment. Oo, okay. Oy, naku, ito na si Sir Jack Luigi. So, Luigis. Good morning, watching from Thailand. Sawadi ka. Sawadi ka. Maraming salamat po. Mga members, sali ho kayo sa talakayan namin. No? Kasama pa rin natin si Sir Jomer. At ang pag-uusapan natin ang ating mga preparations sa summer vacation and of course, ang ating isang magandang programa, ang Salary Loan. Ayan. Kung may katanungan, sali ho kayo. At syempre, kasama pa rin ang ating technical team, si Direk Richie and Direk Tintin. Ayan. And of course, yung mga keyboard warriors natin. Yes, hello. Nandiyan yung mga keyboard warriors natin from Member Communication. O, isa pa, may hirit pala tayo, no? Kasi ang dami na rin, alam mo naman, ang dami ng mga misinformation, mga wrong information, mga scammers. Nako, Sir Jomer, pakihirit tong mga legit social media accounts ng SSS. So, i-follow nyo lang po, para iwas scammer tayo. So, i-follow nyo lang yung mga legit natin na mga social media sites. So, nandyan, meron tayo sa Facebook, yung Philippine Social Security System. So, makikita nyo yung may blue check mark. Yan. So, andyan din, meron tayo, visible din tayo sa Twitter, yung Social Security System, Instagram, MySSSPH, sa YouTube, MySSSPH, sa Viber, MySSSPH Updates, at sa TikTok, MySSSPH. Yan, mga members, no, yan lang po ang ating ifa-follow, no? Huwag na yung iba. Alam mo, yung iba kasi nagfa-follow sa mga hindi legit, na didirect sila sa scam. Totoo yan. Oo, napanood ko ngayong nakaraan, di ba? Yung sa 24 oras. Di ba? Yung nalaman, yung may nag-load sa pangalan yun niya. Nga, kasi diba? I think parang lumapit sa isang yun eh. Parang feeling ko naman kasi nagawan siya ng nakapag-loan sa pangalan. Nalaman niya kasi sinisingil na siya ng kumpanya dun sa utang na hindi naman siya pala ng utang. So iniisip ko naman siya, most probably baka kasi may nag-register sa pangalan baka niya. Nagpa-assist siya. Yun na nga. Naibigay niya yung mga vital information niya. So, napaka-importante. Ingat tayo dyan mga mobile numbers, no? Minsan wag mo na i-share, no? Wag mo. At saka yung mga password ng email mo. Ayan, simulan na natin kay Janelle Serio. Ang sabi niya kailan po kaya magiging available ang MDCR or member data change request through online? Need po kasi mag-convert na ng SS number from temporary to permanent. Ayan. Speaking of online. Temporarily unavailable kasi talaga yan yung ating member yung actually part yan ng tinatawag natin na simple correction. So sa ngayon temporarily unavailable po yan, but soon once na maging available yung services natin na yan, definitely ipopost natin yan doon sa ating mga official social media sites. But sa ngayon yung mga mag-update po, kung like kagaya sa case ni Sir, temporary to permanent, magsabit lang po tayo ng copy ng ating birth certificate sa aling-mang tanggapan ng SSS na malapit sa inyo. Tama. Any branch po yan hindi po necessarily kung ano yung servicing branch ng kung saan ka pumapasok o nagtatrabaho. Any branch. So yun, kuya, pwede naman pero sa ngayon, face-to-face or over-the-counter? Over-the-counter na muna tayo. Yeah. Wala naman kay Jenny Austria. Good morning po. Pwede pa po bang makuha yung maternity benefits kahit 5 years na po ang bata? 5 years old na ang bata. Salamat po. Naku. So, ayan. Pwede, Ma'am Jenny. Yan ang isang malaking sagot natin dyan. Pwede, provided na si Ma'am Jenny ay qualified
at the time of contingency. So, nung nanganak siya, qualified siya, nabigyan mo yung qualifying conditions natin, hindi lang siya nag-claim. So, pwede pa po yan. Kasi ang prescriptive filing period natin para sa maternity ay 10 years. Imagine mo, naglalakad na yung baby mo. Diba? Wala kang panghanda sa 7th birthday. Diba? So, nalaman mo, naku, nung nanganak ako, member ako, hindi ako nag-claim. Punta na sa SSS. Tawag ka na, mag-email ka, o kaya yan, sumuan mo na sa amin. Email and soon magiging available sa mga branches natin. Yan, punta ka pa, pwede kang magpa-verify. Mali mo qualified ka. Ayan, grabe. Simula pa lang yan, ang iinit na ng mga tanong parang sa studio natin, no? Ang taas ng araw. Okay. Para ako nung tinatawag ng lahat. Uy, mga members, kung may question ho kayo sa salary loan ng SSS, na kusali ho kayo, ipadala nyo po at i-address po ng ating kausap ngayong umaga, si Sir Jomer Gonzales. Okay? Mula naman kay Apple Lemorque Celio, ano pong requirements ng change ng status? Ayun. Yung single to married. Yan. Congratulations. So, yes, congrats. So, Apple ang kailangan mo lang naman siya is marriage certificate. Yun lang ang kailangan mo siya. So, photocopy mo, fill up the form E4. So, lagay mo lang doon yung change of status nga. Tapos, submit mo at any branch nearest you. So, ito, may isa-suggest ko kasi ang alam ko sa mga branches natin, pinapatupad pa rin naman natin yung number coding. Yung number coding. So dito, ang may papayo natin, gamitin natin yung appointment system. Yan. Paano nga ba yan? So appointment system, ang kailangan mo lang gawin doon, mag-login ka sa my.sss account mo. Tapos pag login mo, meron tayong appointment system doon. Mamimili ka lang ano yung service na gusto mong i-avail sa branch. Kasama doon yung updating of records, yung submission of E4. Tapos mamili ka lang doon sa ang branch mo gustong mag-avail ng service. I-avail yung service. So like for example, may sasartificate. Kahit saan. So halimbawa, nasa Bora ka, nagbabakasyon ka, dala-dala mo marriage shirt mo, pwede kang magpa-appointment sa SSS Kalibo. Yeah. Diba? Oo nga, no? Wala kang ginagawa sa beach, sa Boracay. Pero kakaiba yun, no? Nagbakasyon ka, dala-dala mo marriage shirt mo. Oo nga pala. Verify ko nga yung hulog ko. Asan ba yung, Boracay branch natin? Meron ba? Alamin natin yan. Pero minamanifest tayo mo, sir, doon. no? May SO tayo doon. Pero ang branch talaga na, yes, may satellite tayo doon. Pero pinaka-office pa rin talaga natin ay sa Kalibo. So, meron satellite office? Yes, may mga satellite offices tayo doon. Naku, ayan. Naku, abangan mo ang aming Boracay branch. Check yan puno sa summer. Okay? Mula naman kay Freddy Manilong Galvan. Paano po ayusin ang error sa pangalan? Naku, mukhang ang topic natin dito hindi loan na E4 na. Ayaw nila ng okay, utang. Change topic. Ikot tayo. Okay, ang topic natin ngayon ay member data change request. Okay. Pagbigyan natin ng mga members. Go. Ayan. So, yung tanong ni Sir Freddy, paano ayusin yung error sa name? So, una kailangan dyan is, syempre, kung ano yung nasa birth certificate mo. Diba? So, yun lang. Again, accomplish the form E4. Ilagay mo lang ano ba yung tamang pangalan mo per your birth certificate, kung yun ang susundin mo. Tapos, sabit mo lang sa any branch nearest you. So, pwede ka rin gumamit ng appointment system. Ito po pagka magsasabit tayo ng form E4 and then mag-attach tayo ng document doon, yung iba kasi, ang nangyayari, pinotocopy. For example, yung birth certificate nila. Pinotocopy nila yung birth certificate nila. Pagdating sa branch, yung photocopy lang ang dala-dala. Okay? So, pakidala po yung original. Hindi po namin kinukuha yung original. Correct. Okay? Pero ang ginagawa ho natin is kinukompare ho kasi natin yung original from the photocopy. As basis lang, diba? Yes po. Bini-verify lang naman ho natin, chine-check lang natin. So, yun po, pero hindi ho namin kinukuha yung original. Kaya po, pakidala din po siya. Kasi yung iba, pinababalik na naman ako yung pala kasi photocopy yung dala-dala natin. So, para may iwasan ho, na tayo ay pabalikin. Okay? Tama, yun. Agree ako dyan, sir. Okay? Wala naman kay Mary Jane Abenoja. Nag-apply po ako ng maternity benefits noong February 14. Wow. Need daw po ng employer certification kasi naka-employed pa rin po ako sa status ng SSS. Nag-resign po ako last November 2022. Automatic reject po ba ang application? Kasi kung hindi nag-response, yung dati kong employer, within 12 days, nako, siya po ay si MJ from Muntinlupa. Ayan, MJ. So actually, yan yung isa sa mga bago kasi nating policy pagdating sa maternity benefit na kung saan, kung tayo ay employed at the time of contingency, kailangan natin na
kailangan natin ng certification from our former employer. Protection dito kasi sa ating mga employer. Okay? So, ang kailangan lang naman po nilang gawin is to certify na hindi ho sila nag-cash advance sa inyo. Ayun. Okay. Yun lang naman po. Kumbaga, wala silang pinaluwal na pera, walang lumabas sa kanila. So, isu-certify lang ho nila yon. And then, tsaka ho natin ipaprocess yung inyong claim. So, ito po, may papayo ko dyan. Kapag magsasabit ho tayo, at kailangan ng certification ng ating former employer, previous employer natin, tawagan natin sila. Okay? Kunin yung contact number. Maigi ho yung iba ho kasi nag-i-email. Pero minsan ho kasi talaga yung iba hindi masyado nag-check ng email. So, better talaga cellphone number or yung telephone number, tawagan natin sila. Na mabilis lang ho yan. Actually, pupunta lang sila doon sa, magbubukas lang sila ng kanilang My.SSS account. Tapos doon sa certification of claim, segundo nga lang, kung mabilis lang yung internet, tapos pindot-pindot lang, segundo lang ho yan sa kanila. Mapakabilis lang ho yan. Kausapin mo yung employer mo. Yes. Sabi mo, tara, usap tayo. Oo. Ayan. Okay. Wala naman kay Christine Joy, kay Abia Valerio. Meron po akong underpaid sa first and second quarter ng 2023. Pwede ko po bang isettle ito anytime this 2024? At bakit po hinahanapan ako ng resibo na pinagbayaran ko? Sa online po ako nagbabayad, GCash. Voluntary member po ako. Sana masagot ni Sir Jomer. Meron po akong underpaid sa first and second quarter na 2023. So, kumbaga, yung underpayment, pwede ba daw niya isettle yan anytime this 2024? Yan. So, isettle ho yan. Kasi kung ang mangyari ho, kung hindi ho natin yan as early as possible, baka naman sabi niya kasi anytime, baka mamaya December 2024 pa. So, isettle na ho natin yung underpayment na yan. Or else kasi ang mangyayari ho, kung hindi ho natin isettle yung underpayment, Tubo pa rin. Opo. Ano ba yung loan ano or yan contributions? Underpaid yan. Ano yung contribution? Contributions. That's contribution. Kasi it will be posted sa lower bracket. Pagka hindi ho natin binayaran yung underpayment na yan. So, it will be posted sa lower bracket. Or, kung nandun ka na sa pinakamababa, unposted yan. Hindi natin Ayun, siya floating siya. So, yun. So, isettle natin yan as early as possible. Okay, thank you, Sir Jomer. Sa mga members po, kasama pa rin natin si Sir Jomer Gonzales, Yes. ang pinakamahusay, Wow pinakamagaling naman! Hindi naman! na spokesperson ho natin mula sa Social Security System. Ayan, kung may questions. Parang nga yung spokesperson na yun, yung boss ko yun. Oo nga. Hi, Attorney Sam. Attorney Sam, hello. Ayan, ito yung anak-anakan Yan. mo. Opo. Ako ang kanyang disipulo. Disipulo. Okay. Mula kay Calderon, Onit John, paano mag-file ng complaint against sa employer na hindi naguhulog ng SSS contribution po? Thanks, Philippine Social Security System, SSS. Nako, itong employer na to ni Calderon, 'di ba? Hindi nagre-remit. Nako, umiinit na naman yung aking noo. Okay. So, ganito po 'yan. Kung hindi talaga nagre-remit si employer. Kasi minsan ho kasi, po yung mga nagtatanong sa atin ng ganyan, minsan sinasabi namin, punta tayo kay employer muna. Baka naman nagbayad sila. Baka lang wala lang report na ginawa. O di kaya naman, ano bang tawag nito? Nagkaroon lang ng problema doon sa collection list na ginawa nila. Okay? Pero kung totally wala silang maipakita na any proof na nagbayad sila, hindi lang contributions, even loans, then that's the file tayo ng complaint. So pwede ho tayong tumawag sa call center natin, ang hotline ho natin 1455. Pwede rin ho tayo sa Usap Tayo at sss.gov.ph. So dyan po tayo, or doon sa crms.sss.gov.ph. Oo. So una, makipag-usap muna siya. Yes. And bago then, bago tayo mag-complain, 'di ba? So kung talagang walang maipakita, walang maibigay na katunayan sa employer, 'di ba, na nag-remit sila, wala totally, sabi na ko, tas lagi na lang pabukas. Ay, sige, magreklamo ka. Reklamo natin 'yan, 'di ba? Punta siya sa branch kung saan nagtatransact yung employer. Yes. Okay. Mas maigi 'yon. Although hindi pa rin siya tayo, pero mas maigi kung saan nagtatransact yung employer mo. Correct. Okay. Sir Jomer, may question si Nani Jerry Ramos. Hello, Sir Ma'am. I'm watching from Saudi Arabia. Wow. May tanong ako about Waste Plus. Nag-start po kasi ako maghulog mga 10 years pa bago mag-retire. Do I need to withdraw after 5 years or pwede pa din maghulog ng up to sa mag-retire ako? Salamat po. Hoy,
Wiz Plus naman. Actually, natutuwa ako sa mga miyembro talaga na naguhulog. Ang dami na ngayon na nag-i-invest dyan sa ating Wiz Plus. So, ang tanong niya is, nag-start na kasi siya maghulog. So, probably ang hinuhulog niya is yung contribution as OFW contribution siguro ito. So ngayon kasi yung Wiz Plus natin nag-umpisa lang ito noong 2021. 2020. Ay hindi, last year lang to nag-umpisa. Yung ating actually December 2022 yung Wiz Plus natin. Parang may soft launching noon. Yung 2021 yung Wisp yan. Okay? So ito po, ang sabi niya, kailangan ba daw niyang i-withdraw kung sakali na nakapaghulog na siya ng 5 years? Kasi, parang ginawa niya, parang si Pag-ibig di ba? Si Pag-ibig kasi, di ba, after 5 years ka lang mo talagang withdrawin. Di ba? So, sa SSS Wiz Plus, hindi po. Okay. Yun ang kagandahan. Kaibahan ni Wiz Hindi Plus. Hindi required. So, ipon ka lang ng ipon. Parang naka-online alkansya. Di ba? So, di ba, imagine mo, ipon ka lang ng ipon. Hindi mo kailangan isipin na, kailangan ko withdrawin kasi hindi na siya tutubo. Hindi po. Hanggat gusto mo mag-invest yan, ipon ka lang ipon. Hulog ka lang ng hulog. Kung kailan mo gustong withdrawin, pwede. Okay? So, actually, kung less than 5 years, may reduce lang tayo dun sa income. Pero kung sabi nga niya, nasa 5 years and above yan, patagalin mo ng 5 years, so 100% ng income makukuha mo. Okay, so yun. Thank you naman, financial analyst, Jomer. Nakaraan, doktor, lawyer. Malahunyango talaga ang iyong personalidad, no? Nagsishift kung anong tanong, no? Mamaya, nag-iiba-iba na nga. Actually, kada usap tayo, nag-iiba-iba kulay ko. Monitor niyo yan. Okay, mula naman kay Jerome Antonio Garciliano. Okay. Can my father file a new disability benefit due to his worsening eye vision? Ako, malungkot naman po. Even though he already received approval and payment for a previous claim related to diabetes. Okay, watching from Dagupan City, Pangasinan. Yan. Hello sa mga taga-Dagupan. So, ang case rito is disability. Yes, siguro so, may paglala. Kasi may approved na siya may previously approved na siya na disability claim, nabayaran na siya related to diabetes. So, actually, for the disability, yung naman natin, partial disability, wala naman siyang limit pagdating siya. Basta hindi lang siya mag-overlap. Okay, doon sa previous claim niya. At nagkaroon nga ng paglala. Okay? So, yun po yun. Like, for example, eto, naputol itong hilalaki natin. Example lang Yan, naputol itong hilalaki natin. 10 months yan. Example po 10 months po ito na magpe-pension. But that's partial disability. So, when we say partial, capable to work pa po ang miyembro. So, partial disability. Ngayon, after 10 months, sumunod po ito. Ayan. 8 months po ito. Okay? So, again, binabayaran. Kumbaga wala naman tayong limit pagdating sa pag-claim ng partial disability. Basta again, walang overlapping na nangyari siya. At na-meet ng member yung mga qualifying conditions. Ayun. So, pwede naman sumubok, diba? Yes. At online filing na rin yan. Opo. Yun ang kagandahan ngayon, online filing na siya. So, yung mga supporting medical documents, scan mo na lang yan, picturean mo, upload mo online. So, hindi mo na kinakailangan pumunta pa kay SSS just to submit your application. Although, pwede pa rin. Okay? Pero pwede na siyang online. Okay, thank you Sir Jomer. I-share niyo naman tong aming programa. I-like and share niyo po ang aming Usap Tayo. Live na live po tayo. At kasama pa rin si Sir Jomer Gonzales. At si Ma'am Vanji. Yan, thank you sir. Gusto talaga mabanggit yung pangalan. Anyway, ito may question naman si Riham Blaso. Kailangan po ba talaga maging self-employed muna bago mag-voluntary? First time pa lang maghuhulog, walang work, dialysis patient po. Okay. Ganito po kasi yan. Yan yung laging pinapayo o iniingatan natin na yung iba kasi pag nakakuha tayo ng SSS number, lalo na noon kumuha ka ng SSS number, taka lang sa branch, makakakuha ka na ng SSS number. Pero hindi po nangangahulugan na may SSS number tayo, miyembro na ho tayo. Kailangan natin ma-establish yung tamang membership natin kay SSS. So kung tayo ay magpapamiyembro pa lamang, hindi naman tayo employed, so kailangan nating maging self-employed. Okay? So pwede tayong maging self-employed. Or sino pa yung mga pwedeng first time? OFW. Yan. Actually sa voluntary meron din tayo diyan yung mga non-working spouse. Kung kayo po ay asawa ng isang actively paying member,
Okay? Pwede ho tayong mag-register as a non-working spouse. So, i-declare ho natin kita kalahati ho ng kinikita nung asawa natin. Okay? So, yun po yun. So, dun sa tanong niya, talagang kailangan na maging self-employed kasi may establish mo muna yung pagiging tamang miyembro ng SSS, which is either employed, self-employed, OFW. So, dapat sa simula pa lang, yung membership type niya, tama na. Yes. Alam niyo po ito, tip po para makita niyo, tama ba yung membership type ko? Okay? Dapat po meron kayong date of coverage. Yan. Kasi pag nakita namin, minsan may mga cases, so may mga member na walang date of coverage, ibig sabihin po nun, mali yung ano nila. It's either hindi posted yung first payment or mali yung membership type nila. Thank you, Sir Jomer. Mula naman kay Roger Humco, from Kuwait. Rato. Sir, Madam, OFW po from Kuwait. Paano po kaya yon ngayong kulang po natuloy ang SSS contribution ko? Member po ako from 2013 until 2016. Tapos ngayon lang ulit naka-chance. Okay lang po ba yon? Okay lang ba yon? Okay na okay, Roger. Okay na okay. Actually, ayan, ikikwento ko nga yung sa tatay ko nga, di ba? Yung tatay ko, OFW. Correct. So, nung nagtrabaho siya dito, 1990s pa. So, sa isang pabrika. Natuloy lang yung paghuhulog niya nung pumasok na ako sa SSS. Di ba, imagine mo, ang tagal, grade 3 pa po ako nung nahiwalay siya sa trabaho, nung naging OFW siya. Buti na lang pumasok ko sa SSS. Oo nga. So, pwede naman. Lang. So, pwede ha. So, ang mangyayari lang ho dyan, kung magtutuloy-tuloy lang ho yung contribution ninyo. So, parang halimbawa, kung nakaipong ka na, sabi niya, noong 2016 siya natigil, sabihin na lang natin, naka 100 na siya. Ngayon siya magpapatuloy. Di pang 101 ang na, saya. 102. O, di ba? Kaya ituloy niyo lang po as OFW. Hindi po nawawala membership natin kay SSS. Tandaan po natin, once a member is always a member of SSS. At tandaan, sa SSS, protektado ka. Ayan. Okay. Wala naman. Commercial, no? Why not? Direct. Sir, mula naman kay Nova Sakdalan, kailan po kaya magkakaroon ng condonation? Nako, Nova, nahuli ka na sa balita, Nova. Ano ba? Nova. Okay, sir. Ayan. Nova, may condonation tayo ngayon. So, most probably baka naririnig na to ni Ma'am Nova. Oo, hindi lang siya aware na condonation 'yun. Ito po yung Conso Loan. Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty o Conso Loan. So yung Conso Loan, hindi ho yan bagong loan So tinawag lang ho natin siyang Conso Loan kasi lahat po ng mga past due short-term loan ninyo, i-merge natin into one loan. Okay. Ang babayaran nyo na lang principal at interest. Yung penalty subject na yan sa conditional condonation. May one-time payment kayo, kung medyo malaki naman, pwede po installment. Manner filing natin online. Login lang po kayo sa inyong my.sss account. Doon po tayo magsasubmit ng ating application para sa Conso Loan. So, lifetime na rin tong Conso Loan, no? Mukha nga kasi walang deadline Imagine nyo po ang tagal na ng Conso Loan pero wala pa ring deadline. Yan, diba? So, yung condonation po na tinutukoy nyo ay Conso Loan program na po. Okay? Mula kay Donna Vallejos, good morning. If naoperahan po para alisin ang tubig sa puso, ano po ang benefits? Pwede po bang makuha sa SSS? Siguro dapat malaman din natin kung employed muna, di ba? Yes, Okay, tama sir. po. So, kung employed, may sakit eh. Oo, may tubig sa puso. Ano ba masasabi natin dyan, doktora? Alam mo, pasyente. Joke. Hindi, kasi ganito yan. Kung employed Kung employed pagpalagay si natin member. employed muna. Kung employed ho yan, ito po, Ma'am Donna, para ma-maximize natin yung benefit natin kay SSS. Una po, kung qualified tayo sa sickness muna. Yan po tip namin. Sickness muna tayo. Hanggang sa masagad nyo po, yung pwede ninyong maklaim sa sickness benefit. Okay. Pagkatapos, tsaka po tayo tutuloy ng disability. Kung entitled naman tayo sa disability. Wala ho kaming binabanggit ng mga sakit or klase ng pagkabalda. Okay, na pwedeng i-claim, ito lang yung pwede ninyong i-claim sa disability. Kasi marami nagtatanong sa amin minsan ng ganyan na, ito yung sakit ko, pwede ko ba to sa disability? So, as long as permanent na yan and yun nga, may disabling manifestation to sa member, pwede yan na i-claim ninyo under disability. Walang masama mag-try. Pero again, sickness muna kung qualified, tsaka po disability benefit ang i-claim natin. At online filing na. Yes, online filing na po tayo. So kailangan lang natin yung mga documents kanyo lang po, tapos i-upload nyo lang
ng online. Uy, Sir Jomer, may question na tayo tungkol sa salary Ay, loan. okay, ba't ulit tayo sa loan? Game. Mula kay Mark Prado, Pamplona, hindi po nagkakaltas ang agency ko ng loan ko sa SSS. Paano po ako makakapaghulog sa loan ko? Naku, ayun na. So, actually, ganito po yan. Sir Mark, pwede kang mag-email sa usap tayo at sss.gov.ph or pwede kang tumawag sa aming call center para ma-assist na ma-refer ka namin yung case mo, ma-refer natin doon sa branch. Correct. Okay? Kasi ganito po, isa ho yan sa mga obligasyon ng ating mga employer. Hindi lang ho nila obligasyon na tayo aprubahan yung loan natin. Obligasyon po nila to deduct and remit yung monthly amortization. Okay? So, kailangan kasi or else mapapansin lumalaki yan. At mapapansin din ho ng ating mga employer kasama ho yan doon sa sa collection list nila. Okay? So yung part 1, ito pa ha, may sa collection list ng ating mga employer, yung part 1 nandoon ito yung mga empleyado na sila yung nag-certify ng loan. Yung part 2 ng collection list, ito po yung mga empleyado na hinar nila na may existing loan na. Okay? Nung bago pa pumasok sa kanila. Okay? At yung part 3, ito ho yung i-include nila wala sa part 1 and part 2, idadagdag nila doon sa kanilang collection list. Again, obligasyon ho yan ng ating mga employer. Oo. So, kung wala talagang remittance na nangyayari, sir, anong gagawin niya? Okay. Email po. Mag-email kayo sa usaptayo@sss.gov.ph. Pwede rin po sa crms.sss.gov.ph or sa hotline po natin para po ma-assist po namin kayo. Kasi nangyari, sabi hindi siya kinakaltasan eh. So, hindi siya kinakaltasan. Alam niya na may loan siya pero walang kaltas. So, nangyayari ngayon, lumalaki yung utang niya, nag-i-incur ng interest and penalty kasi nga walang pumapasok na amortization. Correct. Okay, thank you, sir. Mula naman kay Mark Vitug, nag-salary loan ako sa SSS. Nakuha ko lang sa loan, 37 pesos. Naku, ano ba yan? Bakit naman? Okay, so bakit 37 pesos na lang? So yan, may mga malamang yes, may mga past due short-term loan kasi siya. So most probably dinideduct natin. So dinideduct natin 'yan. So tingnan din po natin. Ang may sasuggest ko po Sir Mark, doon sa ating yung usap tayo at sss.gov.ph. Screenshot niyo lang po yung yung inyong statement of account, yung SOA ninyo. And ayun, magkwento ka lang doon ng konti lang. Regarding nga po doon sa case ninyo para ma-assist ho kayo. May refer ho namin, actually hindi nila refer, makikipag-coordinate ho tayo doon sa rightful department na pwede makakasolve po doon sa problema ni sir. Kasi most probably kung 37 pesos yun nga, may mga past due short-term loan na siya, na dinideduct, or yun nga, may mga tinatagdan ng mga payment in transit pa. Ibig sabihin dinideduct pero hindi pa nakikredit. Kaya dinideduct pa rin ang system. Yan. Yun lang. So, yun lang po. Kung may mga utang ho talaga, dapat minomonitor po natin. Yes. Para hindi magkakagulutan pag nag-file ng loan. Ay, bakit ito na lang natira? Ganito po yan ititip ko sa inyo. Para doon sa mga maglo-loan tip number po. 2. Yan naman, may tip na naman tayo dito. Okay, go. So, ang tip na naman po natin para sa mga maglo-loan. Okay? Lalo na yung mga qualified na mag-renew. Okay. So, ang nangyari ho kasi, nagkakaroon ng tinatawag tayo na overpayment. Yan. Madalas nangyayari yan, lalo na yung mga nagre-renew na hindi pa tapos kasi in 24 months o in 2 years. So kasi 1 year pa lang and kakalahati ng principal, pwede na mag-renew. Ang nangyayari po kasi dyan, yung dideduct ng employer, nakita ng member, qualified na siya. So, nagkiklik na kaagad siya. Unknowingly na yung dideduct sa kanya ng employer niya para for example for the current month hindi pa na-i-remit kay SSS or na-i-remit na kay SSS pero for posting pa. Yun yung mga tinatawag natin na payment and transit. So ano nangyayari ngayon? Dineduct sa kanya ng employer niya. Pagdating kay SSS, dahil hindi pa nagre-reflect yung payment, i-deduct pa rin natin yan doon sa kanyang loan proceeds. So nagkakaroon ng double deduction ngayon. Kaya nagkakaroon ng overpayment. So para maiwasan natin yan, mabilis lang po yung posting ng ating ng mga loan payments natin. Pag nakita dineduct sa atin, sabihin na lang natin after a week na post na. Hala, sige, mag-click ka na. Yes. Monitor lang natin. Pag nakita natin na dineduct sa atin, na-post na, pwede ka na mag-loan. Ayan na, yung think before you click. Yes, para maiwasan natin overpayment. Diba? Yan. Thank you, sir. Direct, ano bang character to? Chinese? Yan. Si friendship natin, ito, SSS member friendship forever. Ayan. Nag-loan ako online, hindi naman in-approve. Sir, ba't di mo naman in-approve? Sorry na. Ano kaya dahilan? Baka hindi naman qualified sa hulog. So, hindi in-approve. So, sinong hindi nag-approve dito? So, baka employed. Kung employed siya, so, kasi po ang ating pong loan application, binibigyan lang natin ng employer natin ng 3 working days para i-approve
Okay, i-certify yung loan application ng kanilang employer. Ay ng kanilang employee. So pagka hindi ho nila yan, lumagpas na ho yung 3 days, talagang ano ho yan. Talaga pong kailangan yung mag-resubmit. Although tandaan po natin ang loan po, yan po ay privilege. So pag sinabing privilege, pwede pong i-deny. Okay. So ano mga cases pwedeng i-deny yan ng ating mga employer? Una, baka si employer nireject yung loan application mo kasi may mga existing loan ka na sa ibang government agencies like Pag-ibig, tapos may internal loan si company nag-offer din. Hindi na sapat yung take-home pay para ipambayad o para kumbaga aawasan pa ng amortizations. Kaya nire-reject nila yan. O di kaya naman, nag-submit na pala si employee ng resignation letter niya. So, nag-aayos na siya ng mga documents. Tapos ginawa niya, makapag-loan na. Bago ako umalis sa company, maglo-loan muna ako. Higanti ako. Maglo-loan muna ako. Higanti ako diba? sa employer So, ko. ang mangyayari ho dyan, i-reject ko yan ng employer ninyo. Kasi, sabi ng employer mo, aaprubahan ko to, aalis ka naman na sa amin. Diba? So, ano mangyayari? Although, pwede naman ho yun nga lang po, tandaan po natin, pagka umalis ho ang isang empleyado sa isang kumpanya at may existing loan balance po siya, due and not yet due, obligasyon po ng employer na i-deduct po lahat po yung total balance dun sa kanyang makukuhang benefit sa company. Tandaan po natin yan nakalagay yan sa terms and conditions natin. So, kaya po, kung may mga ganyan, may plano kayong mag-loan, lilipat kayo ng ibang kumpanya, kailangan lang naman po, mag-resign ka rito sa dati mong company. Pag nakapag-resign ka na, i-report ka lang ng bago mong employer through online R1A. Pagka nag-reflect na yung pangalan ng company, ng bago mong company doon sa employment history, pwede ka na mag-loan. Kahit wala pang pumapasok na contribution. Okay? Basta nakatag ka na doon yes, sa kasi ang mangyayari po dyan, mo. sila na yung magsicertify ng loan mo, yung bago mo ng employer. Ayan, members, sana po nag-enjoy kayo sa panonood dito sa ating programa. Ang Usap Tayo, kasama pa rin natin si Sir Jomer Gonzales. Paki-like and share niyo po ang ating programa para naman po may share and spread the news and good news and tamang information po tungkol sa SSS. Okay? Sir Jomer, okay ka lang ba? May kissy me. Oo, wow. Superman. Mga sampagita pictures ba yan? Papalukulin ako ni Okay, sir. Address natin tong question ni Noel Martin. Tanong lang po, kapag nakapag-claim na ng partial disability, hindi po ba maapektuhan ang pension namin kapag nag-retire na? Nako. Ayan. Okay. Eto po. Good question. Napakagandang tanong, di ba? Actually, hanggang sa ngayon, marami pa rin miyembro ang, kumbaga, nagtatanong ng ganyan. Actually, hindi lang disability sickness, maternity. Kaya yung iba ayaw mag-claim ng sickness. Ayoko nga, mamaya tinanong namin, bakit tayo mo mag-claim? Yun nga, kasi lilit yung retirement ko. Yung iba ayaw mag-claim ng maternity kasi lilit yung retirement ko. So, syempre, totoo naman din. Kumbaga, ang goal talaga natin dyan is, kaya tayo nagpapamiyembro sa SSS, syempre pagdating ng panahon, di ba, yung retirement pension. Correct, pero ito po sa kaalaman ng lahat, hindi po ibinabawas yung mga benefit po na nakiklaim natin. Okay? Mapa-partial disability yan, sickness, maternity, hindi ho yan binabawas sa ating retirement benefit. Okay? So magkakaiba ho yan. Hindi ho yan sila, kumbaga, hindi naman po porke taon-taon ka nagpapal ng sickness or lagi kang nakakalang disability ka na, ibabawas ho namin sa retirement. Hindi po. Ako lagi ho namin pinapayo yan sa member education sa mga seminars ho namin. Pag qualified po tayo, avail tayo. Kasi una ho, benepisyo natin yan pera natin yan. So i-claim ho natin. Kaya ho tayo naghuhulog para dyan. So i-claim ho natin. Ano po yung binabawas sa retirement natin? Utang. Yan po ang binabawas. Kaya po lagi yung panawagan ho natin, kung meron ho tayong past due short-term loan kay SSS, mag-avail na ho tayo ng conso loan. Para po, malinis yung record natin, pagka nag-file tayo ng retirement, wala pong iaawas. So, hindi na continuation po. Conso loan po. Conso loan, yan. Okay. Sir, may question si Sir Edwin Sawalan Dawang. Bakit po puro online na ang paglo-loan? Hindi po ba mas maganda ang walk-in? Kasi personal nakikita ang member. Okay. So, kaya tayo online is for the convenience of our member. Okay. Nung mapapansin nyo po dati lalo nung pandemic, 'di ba? Pero actually talagang ang goal talaga ng SSS is kumbaga maging kumbaga hassle-free. Correct. Yung mga pag-avail ng mga services, ng mga benefits ng mga miyembro sa SSS. So, again, mas maganda ho ang online kasi una po hassle-free kasi
Dati po, nung over-the-counter pa yan, kagaya yung tanong ni Sir, sa salary loan, alam niyo po sa isang company, di ba? Nung papel pa, finifilapan, pupunta si employer rep kay SSS. So, syempre, bago pumunta si employer rep kay SSS, minsan ang policy nila, 10 application bago namin dalhin kay SSS. Kasi nga naman kung isa o dalawa lang yan, 'di ba? Naghihintayan pa. Oo, 'di ba? Paano kung ikaw yung unang-una, mag-aantay ka pa ng siyam? 'Di ba? Na mag-a-apply. Parang jeep lang, no? Siyam pa, 'di ba? Bago pa. Siyam na lang. So, 'di ba? Mangungumbisa ka ngayon sa lahat ng kasamahan mo sa trabaho. Ngayon, kahit nag-iisa ka na mag-apply ng salary loan, pwedeng i-certify ng iyong employer yan. Correct. Kasi nga online mo sinubmit, online din nilang isi-certify. Diba? So, yun yung convenience po natin. Although, kasi online pa rin naman tayo, pero yung mga miyembro po na gusto pa rin mag-submit ng mga application, yung mga branches po natin, kino-convert na natin to digital branches. Correct. Yan. So, pagdating ho ninyo, yung mga gusto mag-avail ng service sa mga branches, pagpunta po ninyo, mga computers na lang po yung makikita ninyo dyan. I-assist na lang po namin kayo. Online pa rin. Okay? Online pa rin ang submission. Pero, kumbaga, andun sa branch. Siyempre, kailangan may guidance pa rin ng at andun yung mga personal natin na nag-guide. Paano i-avail yan? Yes, kailangan pa rin yan. Okay? Sir, may question mula kay Dodong Daku Kanyada. OFW from Japan, voluntary po ako. Gusto ko sanang makita. Hello po. Makita by online, kaso di ako makapasok. Di daw match ang name ko. Nako, bakit kaya? May discrepancy? Yes, baka may discrepancy sa pangalan niya. Pero ang may sasuggest ko po dyan is pwede ho tayong mag-email. Yan. Pwede ho tayong mag-email doon sa ating Usap Tayo. By the way, ang Usap Tayo, USSAP tapos TAYO at sss.gov.ph. Ayan, diba? Yan yung Usap Tayo at sss.gov.ph. Mag-email ho tayo dyan. Again, state ho natin ano yung concern ho natin para po ma-facilitate ho natin. Okay, yung tingnan natin, mag-attach na kayo ng mga ng mga valid IDs ninyo siya para ma-facilitate ho natin yung verification. Ano yung discrepancy sa pangalan? Bakit hindi kayo maka-register online? Tama. Para ma-assist po namin kayo. I-double check niya rin, na kasi tingnan mo yung birth certificate mo, doon sa ini-encode mo, baka magkaiba. Totoo. No? Baka mamaya naman, 'di ba, na nabaliktad niya yung I sa E, O sa U. Baka na-excite lang si Kuya mag-encode. Tapos, naging I yung E. Tama ka. Okay. Sir, mula kay Mitch L. Good morning. Baka naman po pwede kayo ulit maglagay ng SSS office dito sa Macau. Naku, sir. Naku, I volunteer. Saya dyan. Masayang bansa yan. Anyway, I volunteer. Ayan nyo po, nanonood po ang aming mga top management officials. No? So, ipapadating ho natin yan sa OFW group natin. No? Marami rin diyan mga OFW din eh. Kasi kumbaga, syempre tawid lang yan ng ng Hong Kong di ba? Oo, totoo yan. At saka napakagandang niyan, tourist destination din. Baka man nahihirapan silang pumunta ng Hong Kong. Oo, iparating natin paging Attorney Paul Manalo. Meron pong request ng isang member natin, no? Macau daw. Sa Macau daw po. Ibalik natin ang office. Okay? Mula naman kay Norby. Yung sa ako po ba, pwedeng online application na din? Nahihirapan na kasi yung matanda magpunta personal sa branches nyo. Okay. So meron naman po tayo, meron naman tayong tinatawag sa ngayon po wala pa tayong online wala pa tayong sa online certification ng ACO, diba? Pero yung compliance. Pero yes, yung compliance yan. Pwede ho tayo nang mag-request ng tinatawag na domiciliary. Yan. So maliban sa over the counter, ayan po, naka-flash ho. May video conferencing din tayo. So pwede kayo mag-request ng video conferencing. Yung mga without personal appearance, pwede ho yan via mail, email, or pwede naman po isubmit yan via your guardian. Yan. So pwede ho yan. At at the same time, yun nga po yung nabanggit ko, pwede rin ho yung yung domiciliary talaga. So ang domiciliary ho dyan is kami ho yung pupunta doon sa doon sa kumbaga SSS mo pupunta ho doon sa address ho ninyo. Okay, para certify na kayo po ay kumbaga kayo ay buhay pa, di ba? At tuloy-tuloy pa na dapat na tumanggap ng pension. So yun po yung ating ACOP. Pag hindi tayo nag-comply para sa ating mga retiree pensioner 80 years old and above, yan, residing in the Philippines. Above, di ba? Kasi dati 85 ngayon. Dati kasi walang ngayon 80 na ha. Pagdating po ninyo pagka sumabot na po kayo ng edad na 80 kailangan na po nating mag-ACOP. Yan. So pati po yung mga retiree pensioner residing abroad, yan, mga total disability pensioner, pati ho yung mga guardians at yung mga
yung mga dependent child and Correct. children. Oo. Yan. So, yun po, kailangan po talaga natin. Kailangan ho nila Magabot. mag-comply sa AKOP. Thank you, sir. Ito naman, may question ho tayo mula naman kay Ma'am Rochelle. Okay, naayos pa? Yan, Rochelle Imana Uson Caras. Hello po, magandang umaga sa inyo. Watching from Canada. Wow, hi Rachel. Yes, Rachel Imana. Ano bang weather ngayon direct sa Canada? Mainit, malamig, ano ba? Mayelo? Spring. Ayan. Okay, So, ma'am. Maraming salamat po sa mga kaibigan natin, mga followers natin from Canada. Okay. Okay, ang dami natin mga questions. Maraming salamat sa mga members na nakatutok ngayon sa programa natin tulad ni Rayzil Fresnido Silvestre. Magandang araw. Makakakuha pa rin po ba ng SSS maternity loan yung hindi nakapaghulog ng at least 3 months contribution before mga anak? Ay, Okay. loan ba ang maternity, sir? So una po ang loan, ang maternity benefit, hindi ho yan, loan benefit ho yan. Okay, so ang tinatanong ho niya is malamang yun nga po yung makakakuha pa rin ba kung wala kang 3 months contribution before mga anak. Ang qualifying condition po kasi natin para sa maternity benefit, dapat ang miyembro may 3 hulog sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng panganganak. So, yun po, kung talagang wala ho tayong 3 months contribution within the 12-month period, then hindi ho tayo talaga makakwalify na makapag-avail ng maternity benefit. Pero ang kagandahan po ng maternity benefit natin sa ngayon ay we are already implementing the expanded maternity leave law. Okay? So, under the expanded maternity leave law, wala na po siyang limit. Dati po kasi hanggang 4 pregnancy lang. Oo. Diba? So ngayon? Ngayon, wala nang limit. Kung dati hanggang 4 lang, ngayon pwede ka na bumuo ng football team. Diba? Kahit ilan Basta hanggat naman handa ang yes, hanggat kalusugan ng kaya ng mattress. Female members. Yes, hanggat no? kaya ng mattress mo, girl. Sige. So, wala na siyang limit. Basta na-meet ng miyembro yung qualifying conditions natin, pwede po. Yung meron nga ako dati, actually nakakita ko, pang-6 na eh. Pang-6, pang-7, di ba? So, dati kasi, mayroon siya na yung pang-5 niya, hindi niya na-claim. Pero yung pang-6 at pang-7, na-claim niya. O, di ba? Pero dapat naman qualified sa contributions, di ba? Yes. Basta again, na-meet mo yung qualifying conditions natin para sa maternity benefit. Kahit pang ilang pagbubuntis na po yan, pwede na po. Ayan. So nga rin sa tanong niya, sa ngayon, hindi po talaga. Kung wala kang qualifying contribution po. Yeah. Pasensya na po. Oo. Thank you, sir. Ay nako, i-shout out naman natin 'tong mga OFW members natin from Saudi Arabia. Si Ma'am Elvira Behar. Hello po, good morning, watching from Hofuf, Wow. Saudi Arabia. Hofuf. Okay. Ay, si Sir Roodstar Bitoon nagbabalik. Hello, Sir Roodstar. Hi, Roodstar. Good morning, SSS, watching from Alcobar. Wow. Yes, sir. At syempre, babatiin ko rin yung mga nagbe-birthday ngayon. Sige, Yan. go ahead, sir. So, ayan, siyempre, andyan si Sir Forty Remandeman ng Happy Member Education birthday. Department. Happy birthday, Sir Forty. And of course, si JB po, yung pamangkin ni Ate Flor, si JB. Oo nga pala, syempre yung head ng Corporate Communications Department, si Ma'am KP Mamaril. Advance, happy birthday, Miss KP. Naku, kailan birthday ni Ma'am KP? Oh, tomorrow. Baka naman may pakain na today. At syempre yung mga taga-CCD rin. Ay, of course, si Kuya Ray Solis and of course si Ma'am Chat Remigio. Ayan, happy birthday. Ma'am KP, baka pwede mo na i-advance. At sa lahat ng mga members na Saturday nagse-celebrate ngayon, maligayang kaarawan po sa inyo Ayan, lahat. happy birthday. Ay, mga nag-birthday ngayon. Tan, Happy tan, birthday. tan, tan. Happy birthday. Parang napunta tayo sa ano bang tawag ito? Yung kainan. Fiesta. Okay, may Okay. question mula kay Rosel Bonete Ducayag. Sir, pag nakapag-claim po ba ng sick leave habang buntis, tapos mag-file ulit na maternity, pwede po ba yun? Okay. So, nagkasakit siguro siya, sir, habang naka-maternity leave siya. Pwede bang sickness, tapos maternity pag nanganak? Kasi ano siya habang siya ay buntis, nakapag-claim siya ng sick leave. Tapos mag-file ulit ng maternity. Pwede po ba yun? Pwede po. Okay? So, ganito ho yan. Ang maternity benefit ho kasi natin, basta hindi ho ang importante lang ho dyan, hindi po nag-overlap ang yung sickness sa maternity. Ayun. Kasi may mga cases ho kasi tayo, may mga miyembro ho tayo na medyo delikado yung pagbubuntis nila. So, yung iba, yung sabi nila, yung meron nagkakaroon ng spotting, di ba? So, bed rest.
So basta po yung for example nag-bed rest ka supported by medical documents yan, pwede po nyong i-claim yan ng sickness benefit. Okay? So pwede mo i-claim ng sickness hangga't hindi kayo nanganganak. Okay? Tapos ang start na ng maternity ninyo, yung pagka nakapanganak na kayo, then onwards. Okay? So, from the date of contingency, which is the date of delivery, onwards, doon naman natatakbo yung maternity benefit natin. Yes, so pwedeng-pwede po. Ayun. Thank you, sir. Mula kay Rolly Sevilla, Bordeos. Hello, ma'am, sir. Watching from Saudi Arabia, Jubail City. Wow. Hi, hello, sir. Maraming salamat po sa efforts, ha. Okay. Ask ko lang po, mag-apply po ako ng consul loan at nakapag-down payment na din po. Should I need to make a new PRN monthly for remaining installment? Ayan. Thank you in advance. Ayan. More power. God bless. Okay. Yes. So, may ano tayo dyan, ha. May payment reference number tayo for every month na magre-remit kayo. Okay? So, ang nangyayari lang naman po dyan is once na kumbaga, kasi nakapag-down payment, yung PRN kasi na-generate ng system para yun sa down payment. So, yun yung nabayaran niya. Ngayon, may payment reference number tayo every time po na magre-remit tayo. Okay? So, monthly may payment reference number po yan. So, wag natin kalilimutan yan. Okay? So, yun po. Thank you, sir. Ayan, magandang message to. Sir, paki-shoutout nga itong ating follower. Yan, si tama to? Yatsin. Si Yasin Ajani Farsaida. Mabuhay, heart. Yan. Hi po, watching from Basilan. Hi, sa mga taga Basilan. Yes, hello po. Uy, ang ganda ng mga beaches doon nila dyan. Talaga. Yan. Next, Gusto sir? kong i-explore yan. And from Malu Otamias. Hi po from California, US of A. Yan. Maraming salamat. No? Sir, pwede ka Diba? naman mag-explore pero pag Friday hindi kasi may usap tayo. Yun na nga. Kinamit. As a mainstay. Ayun, Yun maraming na nga. salamat sa viewer natin mula sa Basilan and of course from California, USA. May question dito mula kay Rams Ravla. Alex. Okay, Alex. Bakit di po kayo nag-offset? Almost 240 months na po akong naguhulog. Baka pwede po malamsam yan. Ay. Okay. So, ganito. Ang tanong ko siya, offset. Ano kaya siya i-offset? nga. Baka may utang siya. No nga. I-offset doon sa utang niya. I-apply, ano? Yes. So, ganito ho yan. Kung ang tanong ni Sir Ram is i-offset yung contribution niya doon sa kanyang utang, hindi po natin siya ginagawa. Bakit? Kasi po, mas malaki po yung mawawala doon sa miyembro. Kasi tandaan ho natin na yung mga benefits po natin, nakabase ho yan doon sa mga contributions na hinuhulog natin. So, kaya po hindi ho natin siya ibinabawas sa contribution. Kasi kumbaga mas lugi ang miyembro dyan. Correct. Okay? Yun po. Kaya po, ang may papayo ko na lang po kung sakaling may utang ho tayo kay SSS, okay, at lumalaki na ho siya, i-avail ho natin yung consul loan. Again, principal at interest na lang ho ibabayaran natin. Yung penalty po, subject na yan to conditional condonation. Kung medyo malaki ho yung utang natin, pwede ho natin piliin yung installment. Kagaya nung kanina nagtanong, di ba? From ano pa yun ha? From abroad pa. Imagine mo, di ba? So talagang, at ang pinili niya, installment. So pwede ho yun. Ayun. Okay. Mula kay Marites Alado. Hello po. Ilang contribution po ba ang need para maging qualified pensioner? Thanks. If na-reach na po ba kahit wala pang 60, pwede na ma-avail. Thank you. Okay, so si Marites, eto na Marites. Pabulong. Hello, Marites. Eto na nga, Okay, diba? go. So ang Qualified ba magic siya? ang magic number natin dyan sa retirement pension, 120. 120 months. Sure ka na. Retiree pensioner ka na ng SSS. Sure winner na. Sure yan. Pero tandaan po natin ha, na yung 120, minimum lang po yan. So, ibig sabihin, the more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Okay? So, yung isa pang tanong niya, ano bang tawag nito? Ano ba nakalimutan ko yung tanong ni ano? Ayun, wala pa siyang 60 years old. Wala pa 60. Sa ngayon po, sino-sino ba ang mga pwedeng mag-avail ng retirement below 60 years old? Yung mga mine worker. Yan. Ang mine worker po, ang kanilang optional retirement age, 50 years old. Ang technical nila, 60. At yung mga racehorse jockey. Yan. Sabi mo, gusto ko mag-pension at age of 55. Ayan. At age of 50, ayan, mag-change of career ka, sumakay ka ng kabayo.
mga bayo kahinete, 55 years old. So yun, But kidding Marites. aside, ayun po, yun yung ano, sa ngayon yun po yung mga type of worker na pinababa yung retirement age. So yun, Marites ang sagot ni Sir Jomer. Yan, Oo. okay? 120. Yan. Rochelle, Joy, mga Romulo, pwede na po ba makapag-loan kapag 2 taon na po? Ano kaya? Ang hulog siguro. So 2 taon ng 2 years. hulog, naku, konti pa Rochelle. Konti pa kasi 3 years. Kung tuloy-tuloy ho tayo naghuhulog, kung tuloy-tuloy yung 2 taon, nakaka-24 pa lang. Ang requirement natin para sa salary loan, 36 months. 6 dyan nasa 12-month period prior to month of filing. So isa yun sa mga requirements natin o qualifying conditions natin para sa salary loan. Ayun. So 1 taon pa. 1 taon pa, tuloy-tuloy yan. Kaya natin Yes. yan. Oo. Dahil sa SSS, Protektado ka. Okay. Uy, Baka magulat na lang ako. Kasama na tayo. Kasi nakikita ko lagi doon sa ano natin, sa Facebook sa page TikTok. natin, 'di ba? Ang dami sa TikTok Oo. natin. Mamaya gumagano na rin tayo doon. Well, congratulations naman sa ating production team. No? Ang husay-husay Yes, ang yan. gaganda nun Wala pang mga tulog yan. Uy, hello naman kay Joanne. Alam ko nasa ano natin siya, no? Katulong natin siya. Hello, Miss Joanne. Ayan. Hi, Joanne. Ayan, mula sa Corporate Communications. Okay? Padonat ka, Joanne. Mula kay si Chaton Aris. Good morning po, Sir Ma'am. Watching from Davao Oriental. Salamat po sa pag-live. Marami kaming natututunan sa inyo. Ayan. Wow, salamat naman, Sicha. Salamat. So, ayan. So, i-share mo ha, every Friday. Ayan. Yeah. Sa mga friendship mo. Ayan. Tara, nood tayo, ng usap tayo. Ayan. Pagdating ng alas 10, tutok na dito. Ayan, maraming salamat sa iyo. At si Sir Fel Riano Penida, pwede pa bang mag-apply ng unemployment benefit kahit nagkaroon na ng work? Nawalan kasi akong work last December. Yes. Okay. So, kay Ma'am Fel, ayan, Penida, pwede po. Kahit may trabaho na ho kayo ngayon. Provided na at the time of contingency, qualified po kayo. Ano po ba yung mga qualifying conditions natin para sa unemployment? Sige, sir. Ano? Ang miyembro dapat may 36 months na hulog, 12 of which dapat nasa 18-month period prior to month of separation. Wala pa kayo natatanggap na unemployment benefit within the last 3 years kasi isa yan sa mga limitations natin. Okay? And yun nga, involuntarily separated yung miyembro natin. So pag sinabi natin involuntarily separated, example dyan, retrenchment, downsizing, kaya nagsarado yung kumpanya. Okay? So yan po. Pwede kahit employed na ho kayo ngayon. Basta po at the time of contingency, nawalan kayo ng trabaho, pwede ho kayong, na-meet yung qualifying conditions, pwede ho kayo mag-claim. Online yan. Online ang filing natin ha, yun ang kagandahan nito. Mag-login lang kayo sa inyong my.sss account. Pagka-login po ninyo, punta lang kayo sa benefits, i-click nyo lang po yung apply for unemployment benefit. Dito po sa apply for unemployment benefit, wala pong submission ng documents dyan. Okay, bakit? Kasi po, once na successfully nasabit po ninyo yung inyong application, bibigyan ho namin kayo naman ng 30 days para naman po makapag-secure ng certification of involuntary separation from your preferred DOLE, PUEA, or POLO office. Ayun. So sa kanila ho kayo magse-secure ng certification of involuntary separation. Ayun. At yan po electronically, actually may data sharing na rin tayo with DOLE. So hindi nyo na kailangan pa na, SSS, ito na yung certification galing kay DOLE. Hindi na po. Once na nag-issue ho sila sa inyo, magti-trigger na ho yung sa system namin na i-process na ho yung application. O diba? Ang bilis na. Dahil sa SSS, Protektado ka. Okay? Wala naman kay Jeff ni Ladve. Sir, yung sakit sa baga, pwede po bang i-apply sa AC benefits bukod sa sickness benefits dahil sa environment ng work or sa nature of work? Naku, sa kayo nagtatrabaho si Sir. Kalungkot naman kay Sir Jeff. Diba naapektuhan na yung bagay niya, yung sa nature of work niya. So ganito po yan, Sir Jeff. Basta may mga requirements lang ho kasi tayo kasi sabi nga po natin, pagka-easy po kasi work-related eh. So, yun nga, kasi nabanggit nga niya na na-acquire niya yung sakit na yun dahil dun sa environment. So, baka nagtatrabaho siya sa yung malikabok siguro, baka sobrang lamig, factory, ganon. So, again, isa sa mga possible na supporting document dyan, syempre, yung meron tayong parang physical, parang medical, physical examination ba ang tawag doon? Physical and medical examination. Bago tayo pumasok, bago tayo magtrabaho. Na pumasok ko dito, wala naman akong sakit sa baga eh, di ba? Healthy ako nung pumasok ko dito, eto, namayat ako, di ba?
yung baga ka kumalahati, Oo, di ba? nalusaw. So nalusaw dahil diyan. So yun po. So again, it should be supported by evidences, by medical documents, medical documents na na-acquire mo itong sakit na to due to low exposure sa iyong working environment. At tama ka, pwede mong i-claim yan aside from SS sickness benefit, may EC. Yan ang kagandahan ng mga employed and self-employed members natin ngayon. Kasi maliban sa Social Security benefit, protektado ka rin ng Employees Compensation Benefit. Basta work-related, yung pagkakasakit, pagkapinsala sa katawan, pagkabalda o pagkamatay ng isang At miyembro. saka nakakatuwa sa mga members, alam na nilang easy benefit. Yes, no? totoo yan. So talagang isa yan sa mga talagang totoo, isa yan sa mga pinopromote din natin, yung easy benefit. Kasi yung iba pagka nagkasakit, nabalda, naksidente sa trabaho, sickness, 'di ba? Na hospital, o kaya nabalda, disability, hindi nila pagka work related may easy, 'di ba? What is easy? Easy. Employees compensation. Ayan. Okay, sir, mula kay Jerry Adobas. Good morning po, sir, ma'am. Hi, Jerry. Pag kayo ng ng asawa mo ay kasal po, yung lahat ng anak po ay automatic ba karga lahat sa beneficiary mo kahit hindi mo na file sila? Okay. So pumunta tayo ngayon sa order of beneficiaries. Okay. So, ang sabi niya, pagka yung anak ba, kasal kayo ng asawa mo, lahat ba ng anak mo automatic beneficiary mo? Pagka below 21 years old, the answer is yes. Okay. Kasi considered sila as primary beneficiary. Even your legal spouse, kahit hindi mo yan i-declare. Kasi yung iba sabi ko, ayoko nga i-declare asawa ko. Tapos sabi ko, bakit? Karaniwang babae gumagawa minsan yan. ganun magtatanong sa amin. Sabi namin, ayoko i-declare asawa ko. Tatanong naman namin, bakit? May kinakasama ba yung asawa mo? Wala, dudala ako sa hubog ng mukha niyo. So, sabi mo namin, again, ang primary beneficiary, yan po yung mga anak na below 21 years old, pati legal spouse. And then, secondary, magulang. Pag yung anak po umabot na sa edad na 21, ayan, considered na ho sila as designated, provided na inilagay po ninyo sila sa inyong SSS record. Okay? Pangatlo sila sa order of priority. Pagka hindi nyo naman sila na-declare sa SSS record, pang ilan ho sila? Andun ho sila sa dulo. Sila ho considered na as legal heirs. Pero kung yung anak po, idadagdag ko lang, yung anak po ay congenitally incapacitated. Ibig sabihin, incapable of self-support. Kahit beyond the age of 21 years old, considered pa rin sila as primary. Supportan ng medical certificate. Yes. Ayan, naku sir. Huling hirit naman mula kay Princess Rehidoria. Naku, hi. Ano to? Nakuha pa rin natin. Sorry. Dinagdag mo naman sa Okay, mula kay Princess Rehidoria. Nakuha. Okay. Hi, watching from Davao Oriental. Hello. Ayan, sa mga taga Davao, see you soon sa mga kasamahan natin, yung mga employer natin sa Davao. Kasi we will be holding yung tinatawag natin na SSS training for employer members. Yan. Taray, yes, training. may training tatlong araw, Okay. diba? Tatlong araw na iti-train natin ang ating mga employers. Hindi lang natin sila pa-familiar sa mga benefits, even yung pag-accomplish ng mga forms natin, yung mga collection list natin. Hands-on. Pati computation, ituturo. Tatlong araw ho kayo. Yan. So yung mga employer po under the Davao Ilustre branch. Ayan. Magkita-kita ho tayo. Yung mga gusto magpa-reserve, ayan, punta na kayo sa Davao Ilustre. Magpa-reserve na kayo kasi limited lang yung slots natin. Thank you, Sir Jomer. May mga messages ka pa ba? Or, ayan. So babatiin ko lang, paalala lang. So bago ko pala bumati, di ba? Hintayin bumati. Okay. So paalala lang po, kagaya nga po na nabanggit namin ni Ma'am Vanji, di ba? Yung sa loans, ayan. So magbabakasyon tayo, kailangan natin ng pera. So kailangan natin ng finance. Pwede naman tayo mag-loan, ayan. Ang loan nandiyan lang ho yan, okay? Pero kung hindi ho natin kailangan, wag ho tayo mag-avail. Yes. Bakit? Tandaan po natin ang loan, may principal, hindi lang ho principal ang binabayaran natin. Pag binabalik ho natin yan kay SSS. Kasi utang nga po At pag binalik natin kay SSS, may kasamang interest yan. At pag hindi ka nakapagbayad on time, may penalty pa. Diba? Actually, idadagdag ko lang, meron akong isang kwento dyan na mabilis lang. Sa isang kumpanya na pinasukan, sa isang kumpanya na pinuntahan namin. Alam nyo po ba? Kasi may nagsabi sa kanya na pagka di ka nag-loan,
may maglo-loan sa pangalan mo. Alam niyo po ba na hindi naman niya kailangan mag-loan, nag-loan siya. Tapos, pagkatapos ng seminar, pinakita niya sa akin, alam niyo po, bayad niya na yung loan ha. Bayad niya na more than 2 years na pinakita niya sa akin yung wallet niya, nandun yung cheque ng loan niya. Cheque pa noon eh. Imagine niyo, stale check na siya, binayaran niya na. Hindi niya ining cash. Ang purpose lang niya kasi nga baka may mag-loan sa pangalan niya. So, ayan po. So, talagang tinulungan natin 'yon na kasi nga po doon sa takot niya na baka may mag-loan. Again po, kung may mga ganyan kayong cases na sabihin, hindi naman ako nag-loan pero may nag-loan sa pangalan ko, lapit lang po kayo sa alimang tanggapan ng SSS malapit sa inyo. Andyan din po yung usap tayo. Okay? Usap tayo at sss.gov.ph, yung CRMS natin. Tutulungan ho namin kayo. Yung call center natin, i-assist ho namin. At kung hindi naman talaga sa inyo yan, then tulungan natin na mabura yan sa records. Sir, pakihirit nga ulit itong mga social media accounts natin. At natin. yan po. Ang i-follow nyo lang lagi, yung ating mga official social media accounts. Kasi madalas ho, yung mga cases na minsan may naglo-loan sa pangalan, kasi lalo online ngayon nagagawa ng fake account, 'di ba? Ng mga scammer, 'di ba? Kinukuha yung mga yung mga personal information ninyo. So ang i-follow niyo lang ho yung aming mga official social media accounts. Sa Facebook po, Philippine Social Security System, sa Twitter, Social Security System, sa Instagram, MySSSPH, sa YouTube, MySSSPH, sa Viber po, MySSSPH, at ganoon din sa TikTok, MySSSPH. Naku, available kami lagi sa TikTok, 'di ba? Yes. Abangan niyo po top view ako dyan. Abangan niyo po dyan si Sir Jomer. At SSS members, naku, maraming salamat po sa pagsali sa aming discussion ngayon sa ating programa. Maraming salamat SSS members, OFW members, at ang mga pensioners at mga future members na rin. Abangan niyo po ang aming mga programa. Lagi ho dito sa inyong paboritong programa. At syempre, laging tandaan, kapag SSS member ka, ikaw ay protektado. Ayan. So, sa ngalan po ng aming tanggapan ng Social Security System, ang Public Affairs and Special Events Division ng SSS, sa pangunguna po ng aming Vice President na si Sir Sammy Santos, and of course si Ma'am KP Mamaril mula sa Corporate Communications Department. Kasama pa rin ang aming technical team, si Direk Richie, Direk Tintin, and of course si Joanne ngayon, nakatulong namin. Maraming salamat. And of course, sa aming SSS President and CEO, nagpapasalamat po kami sa malaking suporta po lagi sa mga empleyado. And of course, sa mga branches, no, sir, no? Yes, yung mga branches po natin, nandiyan pa, available pa rin mga branches natin. At soon, abangan nyo po yung mga pagbabago sa mga branches natin kasi magiging mga digital branches na. Nice. Ayan, good news yan. Abangan po natin yan. Dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Yan. Hi. Thank Happy you. weekend. Happy weekend, guys. Attention, SSS Ayan. pensioners! Hi, Simula sa March 2024, ang mga retirement pensioner na 80 taong gulang pataas na naninirahan sa Pilipinas ay kailangan na ring mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioners or ACOP program. Pinapaalalahanan din ang retirement pensioners residing abroad, total disability, death, or survivor pensioners, pati na rin ang dependent children under guardianship na sumunod sa itinakdang ACOP schedule. Tiyaking mag-comply sa ACOP upang patuloy ang pagtanggap ng pensyon. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Tumutugon sa mapaghaming panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabago.